Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca D. Aguila. Ito po ang aking Day 100 devotion para sa ating 365 daily devotion at pinamagatang gaano katagal ang walang hanggan. At ang topic natin ngayon ay eternity. At ang sabi po dito yung concept na eternity, the use of God means that He has no beginning, end, or change. He is the eternal, unchanging Creator, and He sees all moments, past, present, and future, at once. While God exists beyond time, He still works within time according to His perfect will. At ang Bible verse natin matatagpuan sa Psalm chapter 90 verse 2, Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at mga sanlibutan, ikaw ay Diyos, mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ang teachings natin yun ay God is eternal and therefore unchanging. So, ang ating Panginoon ay eternal. Hindi nga, sabi nga po dito na hindi siya sakop ng time, space, kasi nga eternal siya. At hindi siya nagbabago. Hindi katulad natin mga tao na sakop tayo ng panahon, ng oras. Diba? Kaya nga minsan, diba? Pag as time goes by, nagmamature tayo. Nagbabago yung ating ugali, nagbabago yung pananaw natin sa buhay, nagbabago yung perspective natin. Pero ang ating Panginoon, unchanging siya. Dahil dahil eternal siya. Kaya ganun po. And number 2, God exists both outside and inside of time. Ito po, nag-exist po ang ating Panginoon parehas. Both inside or outside the time. Number 3 po, God gives the life of Christ our eternal. Ito po ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Binigay niya ito isa-isa ang anak niya. Ibinigay niya kung yung buhay ng walang hanggan ng anak niya para sa binigay niya sa atin. Dahil may buhay na walang hanggan ng ating Panginoon, meron din tayo. Kasi nga diba, mga adopted child tayo ng ating Panginoon. Kaya kung anong meron ng ating kung anong meron ng si Jesus Christ, meron din tayo. And application naman po, trust that God does not change over time. Ito po, ibigay mo natin yung 100% na tiwala natin sa ating Panginoon dahil hindi siya nagbabago. Diba? Hindi mo maiisip na parang bibiguin ka ng ating Panginoon kasi nga hindi siya tao eh. Diba? Hindi siya katulad natin ng mga tao na nagbabago talaga. Pangakuan ka na ganito kasi di naman pala gagawin. Pero ang ating Panginoon, isang salita siya. Pag sinabi niya ganito, ganyan, totoo pa rin niya talaga. At hindi talaga siya nagbabago over time. Tayo lang ang mga tao nagbabago, lalo sa mga ugali natin, paniniwala, diba? Nagbabago yun, pero ang ating Panginoon, unchanging siya, hindi siya as is talaga siya. Number 2 po, do not give up because God is actively working. Ito po, lalo na sa mga problema. Ang ko to ngayon parang lagi ko to nasa isip. Kung may problema, parang daanan mo lang yan. Huwag mo siya tambayan. Parang ilibang mo yung sarili mo, i-focus mo yung isip mo sa ibang bagay, yung hindi mo maiisip yung problema mo. Kasi, God is working. God is actively working. Alam ng ating Panginoon anong nangyari natin yung buhay. Aware siya sa mga problema natin niyatanas. At, hindi niya tayo pinababayan. Kumikilos siya para masolusyonan niya yun at pabigyan tayo ng kapayapaan sa puso't isipan natin. Kung hindi na natin maisip yung problema na yun at masolusyonan niya na agad yun. Dahil never tayo pinabayan ng ating Panginoon. Kaya magtiwala tayo sa kanila at huwag tayong sumuko basta-basta sa hamon ng buhay. Dahil sabi mo, daanan lang natin yung problema na yun at hindi talaga natapos yung problema. Kapag nandito tayo sa mundo, may mga problema tayo, kasiyahan, kalungkutan, diba? Lahat ng emosyon maramdaman natin, sasaksihan natin yan at
bawat problema na binibigay natin ng ating Panginoon ay pinapatatag niya tayo. Hindi natin nare-realize na pinapatatag tayo ng ating Panginoon sa problema na dahil di ba pag may problema tayo, nag-iisip tayo kung paano natin yung solusyonan. Di ba parang ano na yan, talent na yun. Magiging talent mo na magaling ka mag-solusyon sa isang bagay, problem solving na talent. Di ba? Hindi natin alam na tinitig lang natin as negative yung problem, pero hindi natin tinitignan yung bright side na yun kung bakit ba nangyari sa atin yun, bakit binigay sa atin yung problema na iba. Yan sinasabi natin na pwede naman sa iba naman, bakit pa kami Lord, ganito ganyan. Pero hindi mo alam, kaya binigay sa kasi kaya mo, may tiwala sa ating Panginoon na may tiwala siya sa kakayahan mong tagay na kaya mo solusyonan yung problema na ibinigay niya sa'yo, at hindi kanya pababayaan, hindi niya binigay yung problema na yun sa'yo para problemahin mo yung isa. Lagi siya nandyan sa'yo and actively working siya. Magtiwala ka lang sa kanya. Malapit tayo sa ating Panginoon, hindi tayo malapit, hindi siya yung malayong Panginoon, kundi malapit siya kasi actively working siya sa ating buhay. Lastly po, remember that our suffering is temporary, visible, while our hope is in Christ is eternal. Ito po iba. Yung sabi rin natin, paghihirap, ano lang, temporary lang yan. Hindi siya panghahabang buo yung paghihirap natin dito sa mundo. Hindi lang yun yung emosyon na maramdaman natin yung paghihirap. Lagi din may katumbas na kasiyahan yung paghihirap na dinadanas natin na kasi na temporary lang yun. Huwag natin tambayin yung isang problema. Yung tambay natin yung pananampalataya sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yun yung tambayan natin, hindi yung problema natin tambayan natin, kundi yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, na mas kilalanin natin siya, na mas kilalanin natin at malagaan natin yung pananampalataya natin sa Kanya, na wag tayo lumihis ng ibang landas sa Kanya, na dapat siya lang yung ginagawa natin, siya lang yung direction ng ating buhay. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. God bless po sa ating lahat.